Isa pong magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Narito na naman po tayo para po sa mensahe ng ating Panginoon na ating pong tinatalakay every Sunday. Na kahit na malayo po kayo sa akin at ako sa inyo, ay patuloy naman po tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos. At sa tulong ng Panginoon ay ginagawan po natin ang paraan. At salamat sa Diyos dahil meron pong ganitong bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos para magkaabutan po tayo ng ating kalagayan tungkol po sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. So bago po ako mag-start sa mensahe po ng Panginoon, nais ko po munang manalangin. Aming Ama sa Langit, Diyos na makapangyarihan, samahan mo kami sa isang maiksing pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin upang kami po ay makapakinig ng iyong mga salita. Ito po sana'y magbigay sa amin ng inspirasyon, mapalakas mo ang aming kalooban, mabigyan mo kami ng buhay na pag-asa, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay buhay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kaunawaan, maintindihan namin kung bakit meron kaming dapat maranasan sa buhay na ito. Pero ikaw ang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay. Sabi mo nga, ipagpasalamat namin ang lahat ng pangyayari sapagkat ito ang iyong kalooban. Samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po manguna sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid sa ating pong mensahe na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa araw na ito. Ang ating tatalakayin ngayon talagang napapanahon. Ito po ay it's time to pray. Ibig sabihin, ito yung panahon na dapat na tayong manalangin. Ito yung panahong karapat dapat talaga tayong manalangin, mga kapatid. It's time to pray. Bakit po? Sapagkat ang daming pinsala po na idinulot ng pandemic o ng coronavirus. Ang dami pong tao ang napinsala. Globally, 100,000 ang tinamaan ng sakit na ito. At daan-daang libo na po ang namamatay sa karamdamang ito sa buong panig ng daigdig, sa bawat panig ng mundo, mga kapatid. At overwork at in danger na rin po ang mga hospital workers. Maraming doctors, health workers ang mga namatay dahil sila po ay nahawahan ng virus na ito. At maraming businesses ang huminto, tumigil. Maraming tao nawalan ng hanap buhay, nawalan ng trabaho, nawalan ng kita. Marami pong nagsarang establishmento. Maraming bansa ngayon ang bumagsak ang ekonomiya, lalo na po ang bansang Pilipinas, mga kapatid. At ang hirap ng buhay, hindi natin alam kung papaano pa ang mangyayari sa araw ng bukas, kung ano pa ang ipapakain natin sa ating mga pamilya. Maraming tanong sa ating isipan ang hindi po mabigyan ng kasagutan. And we feel so hopeless. Nararamdaman natin na para bang nawawala na po ng pag-asa ang maraming tao. Ang daming taong nagpipray. Ito po'y mabubuting bagay na ginagawa ng mga taong nananalangin. Hindi man natin masagot lahat ang tanong, but why these things are happening? Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? So, one reason din, no? Meron din pong isang dahilan kung bakit nararanasan natin ang ganitong matinding pangyayari sa ating bansa. Ito po,
mga kapatid. So, para mabawasan po ang confidence natin sa ating sarili, minsan tiwala na lang tayo sa sarili natin, sa kakayahan natin, sa magagawa, sa ating trabaho, hanap buhay, pinagkakakitaan, sa kung anong meron ka, kung anumang kalagayan meron ng tao, nandoon yung confidence ng mga kapatid. Isa sa mga reason na dapat nating makita na hindi tayo dapat magtiwala sa ating sarili at kung anumang meron tayo. Kaya ngayong panahong ito, mga kapatid, dito tayo mag-i-increase ng ating pong dependence sa Panginoon. Sana maragdagan ang ating pananampalataya at pag-asa sa Panginoon, hindi sa ating mga sarili. Kaya mga kapatid, isang visible expression ang dapat gawin natin. Ano ba yung invisible, visible expression? Prayer. Yan po ang dapat gawin ng bawat tao. Now, ano bang klaseng panalangin ang dapat gawin natin? Whether we pray in private, or family pray together, or online prayer. Pwede rin po yung prayer with other Christians, yung online prayer with other Christians, o kaya yung devotional prayer, o kaya yung prayer partners. Okay, napakaraming pamamaraan para tayo manalangin, mga kapatid. It is good na mas marami tayong oras ngayon, na mas maraming dahilan tayo para manalangin. Mas maraming oras tayo para mag-meditate tungkol po sa ating mga bagay na espiritual sa ating buhay. At mas mainam na maintindihan din nating mabuti, mga kapatid, kung bakit tayo nananalangin. Dapat maunawaan po natin yan para may direksyon ang tinatahak ng ating mga panalangin. Lalo na ngayon, napakaraming taong nagpipray. Pero bakit para yatang walang sagot? So alamin po natin, mga kapatid, bakit kailangan tayong mag-pray? Bakit, ano ba ang dapat nating matutuhan tungkol po sa panalangin? So, it's time to pray. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa aklat ng Salmo, the book of Psalm, chapter 50, verse 15. Sabi rito, "Call on me in a day of trouble. I will rescue you, and you will honor me." Sa Tagalog po dito, tawagin ninyo ako kung kayo'y nasa panahon ng kabagabagan. Kayo'y aking ililigtas at ako'y inyong pupurihin. Yan po ang Tagalog niyan, mga kapatid. So, eto tanong. Sabi rito, optional ba ang prayer? Ibig sabihin, pag may mga nangyayari sa atin, isa ba sa option o pagpipilian po natin ang manalangin? Hindi po optional ang prayer, mga kapatid. Hindi po. Ano ba ibig sabihin ng prayer? Sabi dito, not just an invitation. Ang prayer, hindi po isang paanyaya ng Panginoon na manalangin kayo. Prayer is not an activity. Hindi to aktibidades na kailangan isama natin yung activity tungkol sa panalangin. Prayer is not an obligation. Hindi po tayo inuobliga ng Diyos para manalangin. Prayer is not requirements. No. Alam nyo ibig sabihin ng prayer? But we are commanded to pray. Call unto me. O call upon me. So, yan po mga kapatid. We are commanded to pray, call upon me. So, tignan ninyo, pag ang Kristiyano ba hindi nagpipray,
tamad manalangin, ayaw manalangin, hindi marunong manalangin. Sabi rito, to be a Christian without prayer is like being alive without breathing. Ibig sabihin, mga kapatid, ang maging Kristiyano na walang panalangin ay parang taong buhay na humihinga. Ibig sabihin, Kristiyano ka, di ka nananalangin, tamad kang manalangin, ayaw mong manalangin, may panahon lang kung kailan ka mananalangin, tandaan natin, para kang isang taong buhay na hindi humihinga. Kaya nga po, ang prayer ay hininga po yan, breath ng isang tao, ng isang Kristiyano, yung prayer. At kapag wala tayong hininga, mga kapatid, di ka nagpe-pray, patay ka. Di po ba? Patay yun eh. Kaya kapag ang Kristiyano ayaw manalangin, tamad manalangin, patay ang kanyang buhay Kristiyano, yung Christian life niya. Ang tanong, what is pray? What is prayer? Ano ba ang prayer? Prayer of praise, panalangin ng pagpupuri, prayer of confession, panalangin ng paghingi ng kapatawaran, pagsisisi, prayer of thanksgiving, panalangin ng pasasalamat, at marami pang iba. Yan ang prayer, mga kapatid. So, tignan po natin, ang totoong prayer, mga kapatid, bagamat maraming ibig sabihin ng panalangin, pero ang totoong prayer ay petition. Ano ba ibig sabihin ng petition? Pagtawag sa Diyos, paglapit sa Diyos, upang humingi ng tulong. Yan ang petition eh. Pag tayo lalapit sa Diyos, ibig sabihin, kaya ka lumalapit sa Diyos, humihingi ka ng tulong. Kaya nga, prayer, sabi dito, prayerlessness is arrogance. Ang taong hindi nananalangin, tandaan ninyo, mayabang yan. Arrogante ang sabi po rito. Arrogance. Ibig sabihin, kaya niyang mabuhay sa kanyang sarili. Hindi mo kailangan ng tulong ng Diyos. Di po ganun, mga kapatid. Hindi naman talaga natin kayang mag-isa. Lalo na sa panahong ito. Okay? Kailangan natin ng tulong ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, kailangan natin ang tulong ng ating mga churchmate, ng mga leaders, ng mga local governments, mga doctors, kailangan natin ang tulong ng mga health workers, mga news media, kailangan po natin yan. Lalo na ngayon, may COVID-19. Nagkakatulong-tulong mga kapatid. Para bang nakikita natin, parang nagkakais na po ngayon ang mga Pilipino sa ating bansa. So, but ultimately, ang tulong na kailangan natin talaga ay dapat galing sa Diyos. Dahil ang tao, wala naman pong kakayahan na magawa ang mga bagay na kaya niyang gawin. Sapagkat ang tao, kahit ano pang propesyon, katayuan sa buhay, limitado pa rin po tayo. Higit sa lahat, kung kailangan natin ng tulong, higit sa lahat, ang sabi ng Bible, awit 121 verse 2, ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula. Kay Yahweh magmumula, ang gagamitin lang niya na instrumento ay mga tao sa ating paligid, tao sa ating pamahalaan, yung mga tao sa ospital, mga doctors, mga health workers, mga pulis, mga media. Yan po yung ginagamit ng Panginoon sa mga pinagdadaanan natin ito. Pero
lahat ng kilos, lahat ng galaw, mga kapatid, ito po ay galing sa Diyos. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya yan po ibig sabihin ng what is prayer. So ang panalangin, mga kapatid, yung petition na lumalapit ka sa Diyos para humingi ng tulong. Kaya ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula. Hindi sa tao magmumula. Hindi sa presidente magmumula, sa Diyos. Gagamitin po ang ating pamahalaan. Gagamitin ang ating presidente at ang mga taong may katungkulan sa mundong ito, sa bansang ito. Yan po yung mga instrumento ng Diyos. Pero ang lahat ng mga bagay na kakailanganin ng tao, lahat po yan magmumula sa Diyos. Hindi magmumula sa tao. Kaya sa Diyos tayo umasa. Higit unat sa lahat. Hindi sa tao, mga kapatid. Okay? Kaya number 2 na ating pinag-aaralan is time to pray. To whom are we going to pray? Ibig sabihin, kanino tayo dapat manalangin? Kanino tayo dapat mag-pray? Kailangan specific. Alam natin kung kanino, mga kapatid. Sabi ng Bible, the book of Psalm 50:15, call on me. Sabi ni God, in a day of trouble, I will rescue you and you will honor me. Call on me. Sabi rito, call on me, hindi call on Mary. Hindi sinabing, call on the saint. Tumawag tayo kay San Pedro, kay Santa Maria, kay Santo Niño. Tumawag tayo sa lahat ng santo. Kapatid, hindi po. Ang sabi ng Diyos, call on me. Sa akin kayo tumawag. Kaya kung tayo tatawag talaga sa Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa Diyos walang palakasan, ha? Hindi ibig sabihin tatawag tayo sa saints, ang saint naman mananalangin sa atin. Hindi totoo yun. Dapat direct to the point. Because Jesus says, I am the way. I am the truth and I am the life. No one comes to the Father but by me. Hindi sa pamamagitan ni Pedro. Hindi pa sa pamamagitan ni Jose. Jesus says, but by me. Hindi kay Santa Maria, kay Kristo tayo lalapit at si Kristo po ang lalapit at magdadala ng ating panalangin sa kanyang amang nasa langit. Kaya, call on me, sabi ng Panginoon. Kaya, why do we pray God? Bakit sa Diyos tayo dapat manalangin? Dahil ang Diyos lang may karapatan na tawagan natin eh. At ang Diyos lamang ang may kakayahang pakinggan tayo sa ating mga panalangin. Mga kapatid, dapat direkta tayo sa Panginoon. Di tayo nagkakaisa eh. Magkaisa lang tayo, tatawag talaga tayo sa tunay na Diyos, sa tunay na Panginoon na siyang lumikha ng langit at lupa. Hindi po si Mama Mary ang lumikha ng langit at lupa. Hindi si Santa Maria, hindi si Jose, hindi si Pedro, si God. Siya ang ating hihinga ng tulong, yung lumikha ng langit at lupa. Huwag tayong gumamit ng mga padrino, mga kapatid. Walang palakasan system. O kaya kamag-anak incorporated. Kahit sabihin natin kamag-anak pa ni John the Beloved si Kristo. Kapatid, hindi po nakukuha ang Diyos sa palakasan. Direct to the point. Sa Kanya tayo lumapit. Yan ang pinakamagandang panalangin para tugunin tayo ng Diyos. Iba-iba kasi tinatawagan po natin, mga kapatid. So, hindi tama yun. Kaya nga po, sabi rito, ang Diyos lamang may kakayahang makinig sa ating mga panalangin of millions or even billions people around the world. Sa buong mundo. Kahit magsabay-sabay pa tayong manalangin, lahat ng tao, almost 7 billion people na mananalangin sa Panginoon. Mga kapatid,
may kapangyarihan at may kakayahan siyang pakinggan ang bawat panalangin natin. Kahit sabay-sabay pa tayo. Because He is the mighty one. He is the mighty one. Siya yung pinaka-powerful, makapangyarihan, na hindi natin kayang arukin ng ating kaisipan ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag nating iparis ang Diyos sa mga bagay na temporal, sa mga bagay na walang kakayahan at kapangyarihan. Ang Diyos ay Espiritu. Nakikita niya tayo, pero hindi natin siya nakikita. Kaya huwag kang didepende sa Diyos na nakikita, sapagkat ang Diyos ay hindi nakikita. Ano sabi ng Panginoon? The book of Matthew chapter 6 verse 6. Kung kayo mananalangin, pumasok kayo sa silid. Bakit sa silid? Pumasok ka, isara mo pinto, at manalangin ka sa iyong amang hindi mo nakikita. Maliwanag ang sinabi ni Jesus. Manalangin ka sa amang hindi mo nakikita. At ang amang nakakakita sa iyo, sa ginagawa mo ng lihim, yung prayer mo, ang siyang gagantimpala sa iyo. See? Mga kapatid. Kaya nga, ngayong na kay Kristo tayo, sino tinatawag natin? Pag na kay Kristo tayo, sino tinatawag natin? He is our Father in heaven. In the name of Jesus. Mga kapatid, tingnan ninyo, ganito kayo manalangin. Ganito ha. Ama naming nasa langit. Nasa langit ang Ama. Wala po sa lupa. Ang Diyos natin nasa langit. Wala sa aparador. Sa ibabaw ng tokador. Wala po, hindi siya nakabitin. Wala siya sa ibabaw ng tokador at aparador. Ama naming nasa langit, hindi po nasa dingding. Kapatid, yung katotohanan ang dapat nating malaman. Ang Diyos nasa langit, wala sa lupa. Pero ang mga mata niya, nasa lupa. Sabi ng awit 14:2, ang Diyos na si Yahweh mula sa itaas. Awit 14:2. Ang Diyos na si Yahweh mula sa itaas. Tao'y minamasdan at sinisiyasat. Bakit? Sabi buron, meron pa kayang tao na matino na sa kanya'y hahanap? Kaya mga kapatid, pag tayo nananalangin, meaning to say, hinahanap mo ang Diyos. Nasa langit siya, minamasdang kayong mata niya nasa atin. Tinitignan kung tayo po ay nananalangin. Kung tayo po may panahon pa sa prayer, yun ang tinitignan ng Panginoon eh. Wala siya rito. But God is everywhere. Yung Espiritu niya nandito, pero siya nasa langit. Tandaan nyo. Pero Espiritu niya ang tumutulong sa atin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Hindi sasambahin yung imahe. Yung pangalan ng Ama ang sasambahin. Hindi yung imahe. Hindi yung inukitan, kinortihan. Hindi po yun ang sasambahin. Pangalan po ng Ama sa langit ang sasambahin. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Yung name. Yung pangalan. Hindi yung itsura. Ang Diyos hindi bato, hindi kahoy. Huwag mo siyang ituturing na material. God is Espiritu. God is a spirit. Not matter. Di po siya matter.
So, number 3. When do we pray? Kailan tayo dapat mananalangin, mga kapatid? Kailan tayo dapat mananalangin? Tingnan nyo kung kailan, ha? Palagi kayong manalangin. 1 Thessalonians 5:17. Palagi. Dapat regular yung prayer natin. Always. We must pray without ceasing. Manalangin tayo ng walang tigil. Ibig sabihin nun, lagi tayong magpipray. Hindi kung gusto mo lang, hindi kung nasa kondisyon ka, hindi kung may panahon ka, may oras ka, doon ka lang magpipray. Wag. Prayer without ceasing. Dapat alam mo kung kailan ka nananalangin, mga kapatid. So, may mga times na we are especially called by God to prayer. Tingnan nyo, ha? May mga oras na dapat espesyal yung ating panalangin, mga kapatid sa Diyos. Yung pagtawag natin sa Panginoon, lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Listen. Call on me in a day of trouble. Nasaan tayo ngayon? Nasa panahon ng kabagabagan. Nasa panahon ng kaguluhan. Nasa panahon ng kalungkutan. Panahon ng pagtitiis. Panahon ng kahirapan. It is a time of prayer. Nakakatakot na po ang panahon natin. Nakakatakot na. Hindi natin alam, ito na ba yung panahon na nasimula ng kahirapan na sinasabi ng Bible, the book of Matthew chapter 24. Ito na ba yung wakas? Ito na ba yon? Mga kapatid, walang makasasagot. Pero itong pinagdadaanan po natin sa ating bansa, hindi po pangkaraniwan. We live in uncertain times. Nabubuhay tayo ngayon ng walang katiyakan. Wala po eh. Bagyang presidente, napanood nyo. Nag-speech siya ilang gabi na sa TV. Sabi niya, kung wala na raw magawa, maubos na yung pera, wala na rin siya magagawa. That's true. Bakit? Alam niya sa sarili niya eh. Tao pa rin siya, kahit siya po ang Pangulo ng ating bansa. Alam niya kung ano yung kakayahan niya. Kaya nga minsan sinasabi niya, sa Diyos tayo tumawag. Sa Diyos tayo umasa. Hindi sa Kanya. Tao rin siyang katulad natin. Siya lamang ang inluklok ng Diyos bilang Pangulo ng ating bansa sapagkat walang pamahalaang umiiral na hindi ang Diyos ang nagtatag. Kaya nga, it's time to pray. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang crisis na ito. Hindi natin alam kung ano ang magiging epekto nito sa buong mundo at sa ating bansa. Hindi natin alam, mga kapatid. Kaya we must pray kahit na anong circumstances ang pinagdadaanan natin sa buhay natin. Especially now. It's time to pray. Marami tayong pinagdaan ng mga circumstances ng buhay, sufferings, trials, problems, nagpipray tayo, pero especially now, dapat tayo manalangin. Tumawag tayo sa Diyos lamang ang ating pag-asa. Siya lamang ang tutulong sa atin, mga kapatid. Number 4. What is the promise of God when we pray? Ano itong pangako ng Panginoon kapag tayo mananalangin? Tingnan niyo ha.
May pangako ang prayer, mga kapatid eh. Dapat maunawaan po natin. Anong ipinapangako ng Diyos sa ating panalangin kung tayo magpipray? Call on me in a day of trouble. Lalo na ngayon, trouble talaga eh. I will rescue you. See? Sabi niya, I will rescue you. Anong ibig sabihin ng rescue? Ibig bang sabihin, malalagpasan na natin ang troubles na ito na nangyayari sa ating bansa at sa ibang bansa? O mawawala na ba ang COVID-19? I will rescue you kung tayo tatawag sa Kanya? Pag tumawag ba tayo sa Kanya, mawawala na ba ang coronavirus? O kaya, kung magkakasakit ba tayo, gagaling ba tayo kagad? Mga kapatid, ganyan kasi. Tingnan ninyo ganyan kasi ang mga promise na mga tinatawag na prosperity gospel preachers. Tingnan ninyo, mga kapatid. Gusto ko makita po natin. Sabi ng mga prosperity gospel preacher, pwede nga raw pahintuin ng Diyos itong paglaganap ng virus kung idideklara ng tao o ng lingkod ng Diyos. Kung idideklara, kasi mahilig tayo magdeklara eh. Dinideklara ko. Hindi po. Binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan at karapatang magdeklara ang tao. Dahil kung ano talaga ang nakaplano, hindi yung declaration mo ang mangyayari at iiral, kung hindi kung ano yung layunin at plano ng Diyos. Yun ang masusunod. Hindi yung declaration ng tao. Although binigyan ka ng gift, yung kaloob, iiral yung kaloob mo sa panahon ng kalooban ng Diyos. Hindi ikaw. Yung espiritong nasa iyo, yung kapangyarihang nasa iyo, yun ang iiral, hindi ikaw. Because you are an instrument of God. Kasangkapan ka lang ng Diyos, pero ang may kapangyarihan, yung nasa loob ng isang taong kinasihan ng Espiritu. Hindi ikaw na kinasihan, kundi yung kumasi. Yung kumasi sa iyo. Yun po ang may kapangyarihan. Yun ang magdideklara dahil yun ang may connection sa Diyos, hindi tayo. Binibigyan lang tayo ng Panginoon ng mga information, ng mga revelation. Pero, mga kapatid, ang katotohanan galing sa Diyos. Ililid lang po tayo, ililid. Pangungunahan lang po tayo. Pero hindi tayo pwede mag-declare. So, sabi nila, pwede raw protected ka ni Lord. Pwede raw protektahan ka ni Lord, hindi ka magkakasakit. Pwede raw kapag nagkasakit ka, pagagalingin ka kagad ng Panginoon. Yun ang ipinapangako nila eh. So, kapatid, makinig kayo. Hindi ipinangako ng Diyos na yan ang gagawin niya in everything na magpipray tayo. Pag nagpray, pagagalingin kita kagad. Hindi ipinapangako yun. Fantasy po yung fantasy. Yung po yung kwentong barbero. Mali ang teolohiya po nila. Tingnan nyo mga kapatid Hindi natin pwedeng utusan ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin sa panalangin, Lord, gawin mo to. Lord, gawin mo po yun. Hindi mo pwedeng utusan ng Diyos, mga kapatid. Ang Diyos po nag-uutos sa atin. Tingnan ninyo. Hindi pwedeng baguhin ng Diyos o hindi mo pwedeng baguhin ang nakaplano na o nakatakda na para sa Diyos. Pag may mga bagay na itinakda ang Diyos, hindi mo yan pwedeng baguhin kahit ng panalangin. Hindi po ang Diyos ang makikinig sa atin. Tayo po ang makikinig sa Diyos. Bakit pa tayo magpipray? Mamaya sasagutin po natin yan, mga kapatid. So,
Hindi pwedeng baguhin ng panalangin ng tao ang mga bagay na nakaplano, ang mga bagay na nakatakda. Hindi pwedeng baguhin yan ng panalangin. Maliban na lang kung ang plano ng Diyos doon sa prayer mo, yung plano ng Diyos sa prayer mo, tutugunin talaga. Kung yun ang kalooban ng Diyos, ang masusunod po, kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng tao ang masusunod. Hindi yung gusto mong manalangin, gusto mong hilingin to sa Panginoon. Hindi yun. Maliban yun talaga ang plano ng Diyos. Yun ang answered prayer. Mga kapatid, dapat mong maunawaan yun. Kaya, tingnan nyo, bakit tinuruan pa tayo ng Panginoon na mag-pray? Bakit tinuruan tayo ng Lord manalangin? Wala. Inutos lang. Bakit inutos? Dahil tinitignan ng Panginoon yung karakter natin, mga kapatid, kung malalim ba tayong Kristiyano. Kasi tandaan ninyo, ang prayerful Christian, prayerful malalim yan. Matured Christian yan. Sapagkat ang nananalangin lamang ng totoo, ng taimtim sa Diyos, yung mga taong malalim ang pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sangkap po ng panalangin, mga kapatid, ang formula po nito ay pananampalataya. Sapagkat kung mananalangin po tayo na wala tayong pananampalataya, useless po yun, nagsasalita ka lang sa hangin. Nagsasalita ka sa pader. Pero yung panalangin galing sa puso, mula sa puso, yun po ang umaabot sa Diyos, mga kapatid. At ang Diyos din po ang naglalagay sa atin kung ano ipapanalangin natin. Diyos din po ang magsasabi sa atin kung kailangan tayo mag-pray, kung ano dapat nating ipanalangin. Hindi sa atin ang gagaling ang prayer. Sa Diyos din po, mga kapatid. Tingnan nyo, sapagkat ang dinidevelop ng Panginoon sa prayer, alam nyo kung ano? Yung relationship. Ang dinidevelop ng Panginoon sa prayer, yung closeness ninyo ng God. Sapagkat kapag tayo nananalangin sa Panginoon, nagiging malapit ka sa Diyos Yung kalapitan mo sa Panginoon, yun ang dinidevelop niya sa prayer. Hindi yung prayer mo ang masusunod sa Diyos. Hindi po. Meron tayong dapat ipakita sa ating pagpipray. Common sense, mga kapatid, makinig kayo. Ang daming nagpipray sa buong mundo. Ang daming Christian, ang daming iba't ibang lahi, iba't ibang nasyon, iba't ibang bansa, ang daming mga iba't ibang denomination, religion, sekta, congregation, organization na nagpipray sa Panginoon bago pa lang dumating ang lockdown. Bago pa dumating ang quarantine, marami na nagpipray na Lord, alisin mo ang COVID-19. Ang tanong, inalis ba? Kung ang pinakikinggan ng Diyos, panalangin ng tao, dapat noon pa lang wala na po yung COVID-19 na yan. Di po ba ang dami natin nagpipray? Kung nakikinig siya sa ating panalangin, dapat wala na yan So, tayo ang dapat makinig sa mensahe ng Diyos sa COVID-19. May mensahe ang Diyos sa COVID-19, dapat mo makita. May mensahe ang Diyos doon. Nangungusap sa atin ang COVID-19, ang pandemic na yan. Kaya, bakit hanggang ngayon, nandiyan pa rin yan? Bakit hindi pa inaalis? Isang pitik lang ng Panginoon yan. Wala na yan Tapos na yan. Tanggal na yan Bakit hindi inaalis? Dahil may lesson, may aral, may mensahe, may itinuturo, may itinutuwid ang Diyos sa bawat tao sa buong mundo. That's true. Nagpapadala ang Diyos ng iba't ibang sakit kasama ang COVID-19 na yan. The hope of
chapter 33 verse 19, upang sa pamamagitan ng karamdamang ito, ang tao ay maituwid. May itinutuwid ang Diyos. May tinuturo po, mga kapatid. Kaya, ang ipakita natin sa Diyos, yung ating kababaang loob. Sa pamanong paraan, manalangin tayo. 2 Chronicles 7:14, kung ang aking bayan ay magpapakumbaba, mananalangin. Yun ang hinahanap ng Diyos, magpapakumbaba, mananalangin. Yun ang dinidevelop ng Diyos sa atin, yung humility. Kasi marami ang tao mayabang. Kala niya, kaya niya mabuhay sa sarili niya dahil yung iba may kakayahan, may talino, may pera, may malaking negosyo, may kabuhayan. Kaya, nakita niyo, nasa na ngayon? May nagawa ba ang karunungan ng tao? May nagawa ba ang kayamanan ng tao, kapangyarihan ng tao sa mga nangyayari sa ating bansa? Mga kapatid, magbalik loob tayo. Kailangan po natin magpakumbaba, magbalik loob, magsisi po ang buong bansa. Sapagkat ang sabi ng Bible, the book of Romans, chapter 2, verse 4, hinahamak mo ba ang Diyos? Sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil, mapagpaumanhin. Yan ang karakter ng Diyos eh. Hindi mo ba alam? Binibigyan lamang tayo ng Panginoon ng pagkakataong magsisi at magbalik loob, kaya napakabuti niya sa atin. Pero sabi sa verse 5, Romans 2:5, ngunit dahil sa katigasan ng inyong ulo at hindi pagsisisi at pagbabalik loob, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo. Pinabibigat natin eh. Kaya kung tayo po, hindi po tayo talaga magsisisi, magbabalik loob, magpapakumbaba, pinabibigat natin ang mga mangyayari pa sa bansa natin habang hindi pa nakukuha ng Diyos yung kanyang interes sa atin na tayo po'y magpakumbaba, manalangin. Hindi po matatapos to. Pastor Boy, ano naman yung sinasabi ng Jeremiah? Chapter 33, verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. Ano ibig sabihin nito? Totoo naman yan eh. Totoo po yan. Call unto me, sabi ni Yahweh, and I will answer you. Totoo po ito. Pero hindi po ito sa atin sinabi. Totoo yan. Pero sinabi niya yan kay Jeremiah. Hindi sa ating lahat. Nang ang Jerusalem po, mga kapatid, ay sasalakayin ng hukbo ng mga Babilonya. Sasakupin nila ang Jerusalem. Sabi ni Yahweh kay Jeremiah, Jeremiah, call unto me and I will answer you. Kay Jeremiah yun. Tingnan nyo, nakaset up na. Tumawag ka lang sa akin, tutugunin kita. Yun lang eh. Ibig sabihin, umasa ka sa Diyos, may gantimpala. May gagawa ang Diyos ng remedyo. Ang tinitignan ng Diyos, manalangin ka lang. Tumawag ka lang sa akin. Kasi baka ayaw mo tumawag eh. Okay? Tingnan nyo to, meron akong kwento sa inyo, mga kapatid. Meron pong isang bata, 10 years old. 10 years old. Pinabili po ng tatay niya sa tindahan ng isang galon. Isang galon, yung galon ng tubig, yung isang galon yun, mga 25 o 30 pesos yun eh, ng mineral water eh. Pinabili ng tatay niya. 10 taon na, anak, bili ka ng mineral water. So, yung bata, bumili. Kaya lang, nang binuhat po niya yung isang galong tubig, nakikita siya ng kanyang tatay na parang nahihirapan ang bata. Lumapit ang tatay. Sabi ng tatay, anak, nahihirapan ka na ba buhatin? Opo, tatay eh. Hindi mo na ba kaya? Hindi ko na po kaya eh. Alam niyo, sabi ng tatay, hindi ako naniniwalang hindi mo kaya, anak. Bakit po? Kasi hindi mo pa ako tinatawag eh. So, pag hindi na natin kaya, tawagin natin ang Diyos.
sapagkat hindi lahat ng bagay kaya natin. Kaya natin to? Ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Wala tayong nakikita. Traitor ito. Pumapatay ito, hindi ito nagbibiro. At walang corona, na may corona na tao sa buong mundo na hindi kayang pabagsakin ng coronavirus. Tignan ninyo, Prince Charles, tinamaan ng coronavirus. Sino pa? Mga magagaling na doktor, mahuhusay, espesyalistang doktor, senador, Coco Pimentel, tinamaan, artista, makapangyarihan tao. Sino ang hindi kayang pabagsakin ng coronavirus? Lahat kaya. Pero kung hindi mo na kaya, tumawag tayo sa Diyos. Mga kapatid, gusto ng Panginoon, manalangin tayo. Kaya tandaan ninyo, ano ang pangako ng Diyos sa ating panalangin? But He promised to rescue us in ways. Anong rescue? Tingnan nyo, higit pa sa sarili natin definition, ang rescue na gagawin ng Diyos. Higit pa sa ating kakayahan at kaalaman ang gagawing rescue ng Panginoon. Tingnan nyo, pwedeng magtagal pa ang lockdown. Pwedeng magtagal pa ang quarantine. Pwedeng i-extend ang quarantine period. Pwedeng i-extend yan, mga kapatid, sapagkat lalong lumalala eh. Imbis na nababawasan o kaya tumitigil na po yung pagkalat ng virus sa ating bansa, nababalitaan natin, lalo dumarami ang bilang ng mga taong tinatamaan ng COVID-19 at mga taong namamatay dahil dito. Araw-araw nadadagdag. Papaano yan ititigil? Papaano ihihinto ang quarantine period? So mga kapatid, pwedeng magtagal pa. But God will give us the grace we need to face these trying times. Ibig sabihin, kung tatagal man ang lockdown at quarantine, tayong mga anak ng Diyos ay bibigyan niya ng grasya na kailangan natin upang makaya nating harapin ang matinding pagsubok sa panahong ito. Pagsubok na ating hinaharap. Kaya si God po ang magbibigay ng kailangan natin. Siya po ang magbibigay ng hope kapalit ng despair, yung kawalang pag-asa. Bibigyan tayo ng Panginoon ng joy kapalit po ng sorrow, ng kalungkutan. Ito ibibigay sa atin ng Panginoon, bibigyan tayo ng peace kapalit po ng tears. Sapagkat ang nararanasan ng tao ngayon ay despair, sorrow, at saka fears. Kawalang pag-asa, kalungkutan, at pagkatakot. Pero ang Diyos magbibigay sa atin ng hope, joy, and peace. He promised to give you faith to endure. Bibigyan tayo ng Panginoon ng matatag na pananampalataya upang mapagtagumpayan natin, malagpasan natin ang lahat ng ito nang meron pa tayong pag-asa. Mga kapatid, ibinigay na ng Panginoon sa atin ng rescuer. Rescuer na ipinadala ng Diyos sa atin 2,000 years ago. Si Kristo Jesus. Namuhay siya sa mundong ito na as a man of sorrow. Ang dinanas niyang hirap at pasakit ay tayo dapat ang dumanas. Pero, kinuha ng rescuer. Tingnan niyo, kung noon kinuha niya yung mga hirap na pagdadaan, kinuha niya. Bakit hindi niya kayang kunin yung mga despair, yung sorrow, yung fears? Tinamatay siya sa krus para sa ating kasalanan. Yung parusang nararapat sa atin, kinuha niya yun eh. Mga kapatid, sinilusyonan niya ang pinakamalaki nating problemang hinaharap, hindi COVID-19. Ang pinakamabigat nating problemang hinaharap, mga kapatid, ay yung kapatayan sa impyerno. Yung kaparusahan, yun ang pinakamabigat na problema.
Ni-rescue tayo ni Lord doon. Niligtas tayo ng Panginoon doon, mga kapatid. At ang sinimulan ng Diyos na pag-rescue sa atin, yung rescue ng Panginoon, sinimulan niya, tatapusin niya yan. At ang kanyang rescuing work ay para lamang sa mga anak ng Diyos. Yung kanyang rescuing work. And one day, the rescuer, our Redeemer, and our King of Kings will return. Babalik po siya. Sinimulan niya tayong iligtas Iniligtas niya tayo hanggang sa huli. Kung niligtas tayo sa kapahamakan, sa tunay na kapahamakan, bakit hindi dito sa mundong ito? Mga kapatid. Kaya, kung ikukumpara natin yung hirap dito, wala po yan. Sa kaligayahang mararanasan natin sa kabila, pagkatapos ng lahat ng ito. And we do not know kung anong exact ending ng crisis natin ngayon. Hindi ko po alam kung kailan matatapos ang crisis, but we know the ending of God's story. Yun ang pag-asa natin. Yung istorya ng Diyos, may katapusan. Kasama tayo sa istorya. Kasama tayo sa kwento. Kasama tayo sa kasaysayan. Yun ang may ending, mga kapatid. Yung ngayon, di natin alam. Kaya yan ang inaasahan natin sa pangako ng Diyos. So, punta na po tayo sa huli. Number 5. What is the ultimate goal of our prayer? Ano ang kaisa-isang layunin natin sa ating mga panalangin? Ano ang kaisa-isang layunin ng ating mga panalangin? Bakit tayo pinagpipray ng Lord? Mag-pray kayo, manalangin kayo. Bakit tayo inuutusan? Ano ang ultimate goal o kaisa-isang layunin ng ating panalangin? Alam nyo kung ano? Kung bakit tayo pinagpipray ng Panginoon? Call on me, sabi ng awit 50:15. Call on me in a day of trouble, and I will rescue you, and you will honor me. Yun yun, ha? And you will honor me, or you will glorify me. Listen. And the end goals of our prayers. Uulitin ko para makita po natin yung ultimate goal ng prayer natin. Tingnan nyo, ha, mga kapatid. And the end goals of our prayers, hindi healing for sickness. Hindi pag-alis ng lockdown at quarantine ang end ng goals ng ating prayers. Hindi protection sa pamilya natin para maging virus-free tayo. Hindi po yan ending ng suffering natin. Hindi po yan, you will again experience a comfortable life. Babalik ko tayo uli sa regular na pamumuhay. Mga kapatid, hindi yan ang end ng ating prayer. But, we pray and God answers our prayers for His glory and honor. Nakita po natin kung bakit tayo pinagpipray. Mga kapatid, ang dahilan ng kasagutan, kaya sasagutin ng ating panalangin, ang dahilan para magpuri tayo sa Diyos. Para dakilain at luwalhatiin natin ng Diyos. Yun ang ending ng goals ng ating prayer. Kaya nga ang turo ng Panginoon, yung priority niya sa ating prayers, mga kapatid, alam nyo ba turo ng Panginoon sa prayers natin? Hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth. Sino masusunod? Panginoon dito sa lupa. Hindi tayo. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth. Sambahin ang ngalan mo, mapasama kami sa kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Ano dapat masunod sa atin dito sa lupa? Ano dapat masunod? Kalooban ng Diyos. Your will be done on earth. Yung kalooban niya. Manalangin ka. Yun yung kalooban ng Diyos. Hindi lang pinangako ng Diyos na pag nanalangin tayo, ay tutugunin lang, ganun lang, no.
tutugunin ka at pupurihin mo siya. Pagkatapos kanyang tugunin, yung huli po, ang reason ng prayer, mga kapatid, ang huli, to honor and glory, para ibigay ang karangal at kaluwalhatian. Listen, prayer is not about us. Ang panalangin po ay hindi para sa atin. Prayer is about God. Patungkol po ito sa Diyos. Kasi ganito, makinig kayo. Halimbawa, mga kapatid, sinagot ng Panginoon ang prayers natin. Tayo, umaasa tayo na sa ating pagpipray, kikilos ang Diyos, gagalaw ang Diyos, gagawa ang Diyos. Kung sa ating panalangin, ang mindsetting natin, mga kapatid, kung tayo magpipray, sasagutin ng Panginoon yung mga prayers natin, makapagyayabang tayo. Kasi pag nagpray ka, nagpray ako, nagpray tayong lahat, sasabihin natin, yay, sinagot din ng Diyos ang aming panalangin. So makapagyayabang ka. Pwede mong kunin yung glory. Hindi yun ang nais ng Diyos. Kundi sa ating pagtawag sa Kanya, sasagutin niya tayo, pero ang kapalit nito, to glorify name. To glorify name, to honor God. Yun ang ipapalit natin doon. Kailan ba tayo nagkaroon ng ganyang kabayaran, kapalit ng ginawa ng Diyos sa atin? Ang daming epidemya, ang daming calamity na dumating sa ating bansa. Nanalangin tayo, yung iba talagang sinagot ng Diyos. Pero ano naging way? Ano naging balik natin? Hindi po to honor God. Hindi to glorify God kundi glory to me. Kasi nag-pray ka No, ang ending ng goals ng prayer, to glorify God. Kaya nga dapat magpasalamat tayo, magpuri tayo, mag-praise tayo, ipagdiwang natin ang kahanga-hangang gawa ng Diyos. Ang kailangang gawin ng ating bansa, mga kapatid, revival. Great revival and restoration. Yan ang dapat gawin ng ating bansa. Kailangan ma-revive tayo sapagkat may mensahe ito Ibig sabihin, nagsasalita na Panginoon sa atin. Ibig sabihin niya, ang dami na nating mga pagkukulang, mga pagkakamali, lalo na tayo mga pinagkatiwalaan ng Diyos ng Kanyang salita. Lalo na tayo mga tinawag ng Diyos, lalo na tayo mga pinili ng Diyos. Ang laki ng responsibility natin para sa ating bansa. Ang laki ng responsibility natin para iligtas ang maraming tao. Pero ano ginagawa ng maraming Kristiyano? Hayahay sa simbahan. Ano ginagawa ng maraming Kristiyano? Para lang sa kanyang sarili. Mga kapatid, malaki po ang ating responsibilidad sa Panginoon. Ang laki ng ating pananagutan. Nagsasalita ang Diyos sa COVID-19. Tayo mga Kristiyano po, mga kapatid, na dapat di tayo madamay sa ganito. Bakit natin nararanasan din itong hirap? Kasama po tayo rito. Sapagkat meron pong mensaheng iniiwan sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, meaning to honor and glory to the one who makes all things possible. What is your excuse for not praying? Yan ang ating itanong. Ano ang dahilan natin bakit hindi tayo nagpipray? Ano ang pwede nating maging dahilan para hindi tayo manalangin? Kung bago magkaroon ng ganitong pandemic, bago magkaroon mga kapatid, kinalimutan mo si Lord, kung isa ka sa hindi ka prayerful na Kristiyano, pakinggan mo ito. Ano sabi ng Panginoon? Kaya ngayon, dinggin ito. Awit 50, verse 22 to 23. Kayong sa akin di pumapansin. Kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin,
walang sino mang sa inyo'y makaliligtas sa akin. See? Nagsasalita ang Diyos. Kayong hindi pumapansin, kapag ako'y didininig, hindi natin pinakinggan ng Diyos sa mga nangyayaring ito, kayo aking wawasakin. Walang sino mang sa inyo'y makaliligtas sa akin. Ang parangal na nais ko, tingnan ninyo, na sa aking ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Nakita nyo? Kapag dinilig natin ang Diyos, pinansin natin ang Panginoon sa mga nangyayaring ito. Ang gusto niyang parangal, kapag sinagot tayo ng Panginoon sa ating panalangin, ang parangal na nais niya'y haing handog pasasalamat. Wala tayong gagawin kundi, thank you Lord, thank you Lord. Papuring walang maliw. Wala tayong gagawin kundi sambahin, papurihan ang Diyos na buhay. Sapagkat sa kanyang ginawa na pagliligtas at pag-rescue sa atin. Sabi niya, akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Lahat ng masunurin. At kung tayo bihira mag-pray, tapos ang dahilan natin, wala pong time eh. Kulang sa oras, masyadong busy. Okay ngayon, lockdown tayo. Mga kapatid, ang dami mong time, mag-FB. Ang dami mong time na manood ng mga lumang telenovela. Ang dami mong time ngayon, manood na Netflix. Tapos, hindi ka pa rin magpipray. Hindi ka pa rin magdi-devotion. Hindi ka pa rin magbabasa ng Bible. Ano pa idadahilan natin, mga kapatid? It is not for lack of time. Hindi ito kakulangan ng oras. Binigay na sa atin ng buong oras. Nasa loob na tayo ng bahay. Magbabad tayo sa Diyos. Wala kang oras noon kasi malaya tayo. Busy ka sa pag-aaral, pagtatrabaho, pagninegosyo. Ngayon, anong dahilan mo para hindi harapin ang Diyos? Wala na eh. Binigyan na tayo ng quiet time. Ito na po yung quiet time. Separate time. Samantalahin po natin to. Ngayon, wala ka ng excuse. Nasa loob ka lang ng bahay. But if you trust God, pray more. Pray alone. Pray your family. Pray your brothers. Pray your church mates. Pray for all people. Pray for all government official, especially the president. Yan ang sabi ng Bible. Una sa lahat. First of all. Tingnan nyo ipinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Lalo na ngayon. Maraming tao na ngayon ang walang katiyakan. Ipag-pray daw natin ang lahat ng tao sa buong mundo. Idalangin din ninyo ang mga hari. Sino yan? Presidente at makapangyarihan mga senador. Upang tayo makapamuhay ng tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. 3. Ito ang mabuti. Ito nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ano mabuti? Ano nakalulugod sa Diyos? Manalangin. Nakalulugod pala sa Diyos ang manalangin eh. Ito pala'y nakabubuti. Mabuti pa pala ito, nakalulugod po pala sa Diyos tong mag-pray tayo eh. Ilugod natin ang Diyos. Mga kapatid, ilugod natin ang Panginoon. Kaya, hindi matatapos ang crisis na pinagdadaanan ng mundo ngayon kung hindi tayo hihingi ng tulong sa Diyos. Last, listen, may God answer the prayer of His children around the world. Tingnan nyo,
ang Diyos ay nakahandang sumagot sa kanyang mga anak na mananalangin sa buong mundo. At ang pagsagot niya, may His name alone be glorified. Ipangako natin, mga kapatid, na kapag natapos ang lockdown, ang quarantine, pinagaling ang ating bansa, ang buong mundo sa COVID-19, wala tayong gagawin, kundi His name alone be glorified. Yung ikaluluwalhati, ikalulugod, ikararangal ng Diyos, ang dahilan kaya niya tayo sasagutin. Kaya dapat ang revival sa lahat ng churches, mga Christian church, mga true church, mga church na nandoon ang Espiritu ng Diyos. Patid, maaaring nanlamig tayo. Maaaring wala tayo na asikaso kundi sarili nating kapakanan. Pero this time, pangako natin sa Panginoon, Lord, pagalingin mo lang ang aming bansa. Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng parangal. Ikaw lang ang matataas, hindi tao. Ikaw lang mapupuri, hindi tao. Ikaw lang po ang maluluwalhati, hindi ang tao. Sana naintindihan po natin ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid. Okay? So, sana po naunawaan po natin, tuloy-tuloy lang po ang ating panalangin, Panginoon, hindi po kinakalimutan ng Diyos yan. Hindi nawawala ng kabuluhan ang ginagawa nating panalangin. JC Man sa Pambulak, Norsagaray, JC Man Balagtas, Tondo, at JC Man Sampaloc. Pag pinagaling ng Diyos ang ating bansa, ibigay na natin sa Diyos ang ating sarili. Ibigay na natin sa Diyos yung commitment po natin. Yung commitment. Huwag yung obligasyon. Huwag yung obligasyon. Yung commitment. Iba sa atin, tamad umatin ng church. Ngayon, namimiss mo church. Dati, ang dami natin dahilan para hindi mag-church. Yung dahilan natin, hindi naman reasonable sa Diyos yan. Kaya nga ngayon, kung sakali man ang Diyos ay pagagalingin, aalisin na ng Panginoon sa ating bansa ang karamdamang ito, kapatid, pangako natin sa Panginoon. Ibibigay na natin ang ating buhay sa Diyos. Ikukomit na po natin. Baka mas lalong malala pa ang ating pagdaanan. Sana itong nangyayari sa atin ay isang halimbawa para matuto tayo sa buhay na hindi tayo pwedeng mabuhay para sa ating sarili. Tuloy nyo pananalangin ninyo, mga kapatid. Yung group chat, yung prayer group, online, yung prayer nyo sa page, okay? Yung iba't ibang panalangin, tuloy nyo yan. Pag natapos tong COVID na ito, tuloy nyo pa rin yan. Tuloy nyo pa rin. Hindi lang ngayon. Tuloy nyo pa rin yan. Kahit wala ng COVID. Yun po ang tama. Prayer sa mga congregation, sa mga churches. Prayer sa lahat. Mga kapatid. Sa ibang mga organization, ibang religion, ibang church, sa iba't ibang gawain ng Panginoon, manalangin po tayo. Saan ka man member, anong church ka man na nakikinig sa akin ngayon, sana maimpluwensyahan mo ang inyong simbahan, ang inyong mga kapatid. Sana maipalaganap natin ang ebanghelyong ito. Hindi lang po tayo nakikinig. Mga kapatid, this is the time of soul winning. Ibahagi po natin ang mga message na ating napakikinggan. Huwag lang natin sarilinin. Bigay natin sa iba. Ipasa natin, isend natin sa mga Facebook, sa mga messenger,
sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, kung sino man. Ito ang panahon ng ating pagmimisyon. Kahit nasa loob tayo ng bahay, may ginagawa po tayo para sa Panginoon. Ikaw po ang tinatawag ng Diyos. May layunin ng Diyos sa ating nararanasan. Kaya nga mga kapatid, dapat nating maunawaan na ang lahat ng ito, kalooban ng Diyos. Magpasalamat tayo dahil may COVID-19. Sapagkat dahil sa mga pandemic na ito, meron tayong nare-realize, nakakapag-isip-isip po tayo, nakakapag-nilay-nilay po tayo, at nagkakaroon po tayo ng malalim na kaugnayan sa ating Panginoon. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Habang hindi pa natatapos ang lockdown, tuloy pa rin po tayo sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ingatan kayo ng Panginoon, mga kapatid. Namimiss na po natin ang gawain ng Diyos. Namimiss ko na rin po kayong lahat. Sana po dumating ang time na maibalik na po ang normal na kalagayan natin. Thank you, God. So, salamat, Panginoon, sa iyong aral na aming narinig ngayon. Pagpalain mo po, mga kapatid kong nakikinig, sino man sila, nasaan man sila, yung mga Kristiyano sa bawat panig ng mundo, sa bawat panig ng bansa. Magkaisa po kami para sa iyo. Salamat, Panginoon. I-bless mo sila ng maraming beses. Yung mga kapatid ko, Panginoon, ingatan mo silang lahat. Huwag mo hayaang dapuan sila ng karamdaman. Protectionan mo sila. Yung guidance mo, sumakanila, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. God bless all.